Maganda ang naging takbo ng buhay ni Luis Manuel Villarreal. Sa murang edad, ay nakapagpatayo na siya ng sariling negosyo. Ang kanyang talino at tiyaga ang naging dahilan ng kanyang tagumpay. Mula sa maliit na puhunan, ay napalaki niya ang kumpanyang ngayon ay isa sa pinakakilala sa industriya ng real estate. Ngunit sa kabila ng tagumpay at yaman, may mabigat na itinatago si Luis sa kanyang dibdib. Isang kalungkutan na hindi niya maipahayag kahit kanino. Kasama niya sa buhay ang kanyang kabiyak na si Margarita San Juan Villarreal. Isang babaeng halos kompleto na sa lahat ng katangian. Maganda, sopistikada, mabait, at higit sa lahat ay mapagmahal na asawa. Kung tutuusin, nasa kanya na ang lahat ng pinapangarap ng isang lalaki sa isang babae. Ngunit may isang bagay na hindi nito kayang ibigay. Ito ay ang anak. Luis, hanggang kailan mo tatanggapin ng ganito? Hindi ba't lahat ng tao ay pangarap na magkaanak? Madalas na tanong ni Margarita habang nakatingin sa kawalan. Tiyakap siya ni Luis at marahang hinaplos ang buhok ng asawa. Han, hindi mo kailangang alalahanin yan. Ang mas mahalaga sa akin ay ikaw. Ikaw ang kasama ko sa buhay. Kung wala man tayong anak, sapat na sa akin ang pagmamahal mo. Ngunit kahit gaano kaganda ang salita ni Luis, hindi yun sapat upang mawala ang sakit na nararamdaman ni Margarita. Sa tuwing makakakita siya ng mga magulang na may kasamang anak, para bang tinutusok ng karayom ang kanyang puso. Unti-unti siyang nagkakaroon ng insecurities. Iniisip na baka isang araw ay magsawa si Luis at humanap ng babaeng makapagbibigay sa kanya ng anak. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang dumalas ang mga alitan nila, lalo na tuwing gabi. Kapag umuwi si Luis ng hating gabi o madaling araw. Saan ka na naman galing ha, Luis? Ang palaging tanong ni Margarita. Puno ng pagdududa at hinanakit. Sa opisina lang, Han. May inaasikaso lang ng mga papeles. Sagot ni Luis, na madalas na sinusundan ng mabigat na buntong hininga. Hindi niya kayang sabihin ng totoo na hindi sa opisina kung hindi sa isang bar sa Malate siya galing. Ang bar na yon ay naging takbuhan niya tuwing gabi. Ngunit hindi siya umiinom para malasing o magpakaligaya. Ang tanging dahilan ng kanyang pagpunta roon ay para masilaya ng isang dalagang nagngangalang Aliyah. Mahigit 20 taon na silang mag-asawa ni Margarita. Lumipas na ang maraming taon. Pero hanggang sa ngayon, ay nababalot pa rin ng insecurity si Margarita dahil hindi sila nagkaroon ng anak. Pinipilit naman ni Luis na intindihin ang kanyang kalagayan. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit may lihim siyang kinikimkim. Isang katotohanang matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nakahiga si Margarita at nakatalikod kay Luis, napapikit siya at napahawak sa kanyang dibdib. Patawarin mo ko, Han. Bilong niya sa sarili. Darating rin ang araw na malalaman mo ang lahat. Pero sana ay kaya mo pa rin akong patawarin. Hindi niya alam na ang lahat ng sikreto ay unti-unti nang lalabas sa liwanag at ang kanilang relasyon ay susubukin ng pinakamalaking pagsubok sa kanilang buhay. Doon sa Malate, 10:00 ng gabi, may ingay ang paligid, tugtugan ng banda, tawanan ng mga customer, at masisiglang palakpak ng mga taong nagmamasid. Sa isang sulok ng bar, tahimik na nakaupo si Luis Manuel. Nakatingin lamang sa entablado. Hindi siya katulad ng ibang kalalakihan na pumapasok doon para uminom hanggang malasing o maghanap ng babaeng makakaulayaw. Ang dahilan niya ay simple lamang. Para lang makita ang dalagang si Aliyah. Sa unang tingin, walang kakaiba kay Aliyah kumpara sa ibang mga naroong babae.
Maganda si Aliyah. Ngunit hindi yon ang nakatawag pansin kay Luis. Sa likod ng kanyang ngiti ay merong lungkot na hindi maitatago. May kakaibang kalungkutang tila kumakapit sa kanyang mga mata. Isang lungkot na parang matagal nang itinatago. Dumating ang pagkakataong hindi na nakatiis si Luis. Tinawag niya ang isang waiter at ipinatawag si Aliyah para makausap sa pribadong mesa. Nagulat ang dalaga. Sanay na siyang tinatawag para sa table. Ngunit kakaiba ang presensya ng lalaking ito. Hindi siya lasing. Hindi bastos ang kilos. At higit sa lahat, hindi malisyoso ang tingin. Aliyah, gusto lang kitang makilala. Wika ni Luis, sabay ngiti. Napakunot ang noo ng dalaga. Bakit po? Hindi naman po ako espesyal. Marami namang katulad ko po dito. Hindi, iha. Iba ka. Seryosong tugon ni Luis. Ilang gabing ganito ang naging pattern, Luis. Dumarating sa bar, tinetable si Aliyah at makikipagkwentuhan lamang. Wala siyang hinihinging higit pa sa oras ng dalaga. Habang tumatagal, ay mas lalo siyang nakikilala ni Aliyah. Isa pala itong matagumpay na negosyante. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman at ganda ng buhay, may misteryo sa kanyang mga mata. Isang gabi, hindi niya malilimutan. Biglang sinabi ni Luis, Aliyah, gusto kitang tulungan. Gusto kong pag-aralin ka. Ayokong habang buhay ka na lamang dito. Nagulat ang dalaga. Sanay na siya na kung may tutulong man, ay mayroong kapalit. Ang ibang kasamaan niya, kapag inalok ng pera o suporta ng customer, may hinihinging katawan o pagmamahal na kapalit. Ngunit kay Luis ay wala. Bakit niyo po ginagawa to? Hindi niyo naman po ako kilala. Tanong ni Aliyah habang nagdududa. Dahil karapat-dapat kang magkaroon ng mas magandang kinabukasan, iha. Sagot ni Luis. Wala akong hinihinging kapalit, maliban sa isa. Ako lang ang i-table mo gabi-gabi at huwag ka nang tatanggap ng ibang customer, ha? Napaisip ng matagal si Aliyah kung bakit kaya ganito ang trato ng lalaking ito sa kanya. Sa huli, tinanggap niya na lamang ang alok. Mula noon, nagsimula ang kakaibang ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Araw-araw, palihim na inaabangan ni Luis si Aliyah. Habang siya na may tinutulungan nitong unti-unting makapagtapos ng pag-aaral. Binibigyan ng allowance at sinisiguro ang kanyang kaligtasan. Ngunit sa isip ni Aliyah, laging mayroong tanong. Ano ba talaga ang gusto ng lalaking ito sa akin? Sa kabilang banda, habang mas lalo pang lumalalim ang pagkakakilala niya kay Aliyah, mas lalo ring tumitindi ang lihim na dinadala ni Luis doon sa kanyang dibdib. Isang sikreto na kung mabubunyag, kayang yumanig hindi lamang sa kanya, kung hindi pati na rin sa kanyang asawang si Margarita. Sa bahay ng mag-asawang Villarreal, lalong lumala ang tensyon. Madalas nakaupo si Margarita sa salas, nakatingin sa pintuan habang naghihintay. Kapag umuwi si Luis Manuel ng hating gabi, siya'y agad na nagtatanong, puno ng pangungutya at pait. Luis, saan ka na naman ba galing, ha? Hindi mo ba ako iniisip? Araw-araw ka na lamang kinagabi. Ano bang meron, ha? Pilit na pinapakalma ni Luis ang kanyang asawa. Han, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Nagtatrabaho lang ako. Marami lang talaga akong kailangang asikasuhin sa opisina, mahal. Kaya't nade-delay ang uwi ko palagi. Ngunit kahit ganoon kaganda ang pagkakasabi, ramdam ni Margarita ang lamig ng boses nito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong sumisidhi ang insecurities ni Margarita. Hindi lamang dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak, kung hindi dahil sa nararamdaman niyang merong itinatago si Luis.
Lalo pa siyang napapaisip kapag naaalala ang mga gabing mag-isa siyang humihiga sa malamig na kama habang wala ang kanyang asawa. Siguro may iba na siya, bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Siguro ay may babae na siyang makapagpipigay sa kanya ng anak na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Samantala, sa isip ni Luis, ibang bigat ang kanyang dinadala. Hindi siya makapagsabi ng totoo kay Margarita. Hindi dahil sa pagtataksil, kung hindi dahil sa takot. Takot na baka masira ang buhay nilang mag-asawa. At takot na baka hindi siya maintindihan ng babaeng pinakamamahal niya. Tuwing nasa bar siya at nakikitang masaya si Aliyah sa mga simpleng bagay na ibinibigay niya, allowance at pangarap na unti-unting natutupad, ay lalo siyang nakakaramdam ng kirot. Paano ko ipapaliwanag sa kanila ang totoo? Kay Margarita at kay Aliyah mismo? Tanong niya sa sarili. Isang gabi, nauwi sa matinding sigawan ng mag-asawa. Huwag mo akong gawing tanga, Luis, sigaw ni Margarita habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Nararamdaman ko. May tinatago ka sa akin. Hindi ko lang alam kung ano yon. Pero alam ko, may iba kang babae. Nanahimik si Luis. Piniling huwag magsalita. Sapagkat kung bubuksan niya ang kanyang bibig, baka mabunyag ang lihim na matagal na niyang pinapasan. Sa katahimikan niyang iyon, mas lalo pang nadurog si Margarita. Kita mo, hindi ka makasagot. Ibig sabihin, totoo nga ang iniisip ko. Sabay talikod nito at patakbong nagtungo sa kanilang silid. Naiwan si Luis, nakayuko, puno ng bigat sa dibdib. Habang patindi ng patindi ang paghihinala ni Margarita, lalo namang umiigting ang sorpresa sa katauhan ni Luis. Sa isang banda, may isang dalaga, si Aliyah, na unti-unti nang nahuhulog ang loob sa kanya dahil sa kabutihang ipinapakita niya. Ngunit hindi rin niya alam kung handa na ba siyang sabihin ang katotohanan, na hindi siya simpleng benefactor lamang, kung hindi may mas malalim pang dahilan kung bakit siya nariyan sa buhay ni Aliyah. Sa gitna ng lahat ng ito, lumalakas ang kutob ni Margarita. Isang gabi, tumayo siya sa harap ng salamin at nangako sa sarili. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman ang totoo. Kung may ibang babae pa si Luis, haharapin ko siya. At sa kanyang desisyong iyon, magsisimula na ang mas malaking unos sa kanilang buhay. Madilim ang kalangitan, malakas ang buhos ng ulan, at tila kasabay ng pagbagsak ng bawat patak, ang bigat ng nararamdaman ni Margarita. Matagal na siyang nag-aalinlangan, ngunit ngayong gabi, desidido siyang sundan ng kanyang asawa. Ayaw na niyang manatiling bulag at umaasa lamang sa mga paliwanag na lagi na lamang sablay. Nakasakay siya sa kanyang sasakyan. Ilang metro ang layo mula sa kotse ng asawa. Mahigpit ang kapit niya sa manibela habang sinusundan ang direksyon na tinatahak ni Luis. Hindi ito nagtungo sa opisina gaya ng madalas nitong dahilan. Sa halip, huminto ito sa tapat ng isang bar sa Malate. Diyos ko, bulong ni Margarita habang pinagmamasdan mula sa loob ng kotse ang pagpasok ni Luis sa establishmento. Halos mabingi siya sa tibok ng sariling puso. Ito na nga ba ang matagal ko nang kinakatakutan? Hindi nagtagal, nagpasya siyang pumasok rin. Ang bar ay puno ng liwanag at punong-puno ng ingay. Ngunit tila wala siyang naririnig kung hindi ang sariling kaba. Sinuyod ng kanyang mga mata ang lugar hanggang sa makita niya si Luis. Nakaupo sa isang sulok na mesa, kausap ang isang dalaga, si Aliyah. Maganda ang dalaga, ngunit may inosenteng aura na nakapukaw sa kanyang atensyon. Nakita niyang seryoso ang pag-uusap ng dalawa. Sa sobrang galit at selos, hindi na nakapag-isip pa si Margarita. Mabilis siyang lumapit at walang pasabing hinila niya ang buhok ng dalaga.
Walang yaka. Ikaw ang dahilan kung bakit palaging ginagabi ang asawa ko. Sigaw ni Margarita. Halos pabingi ang mga tao sa paligid. Nagulat si Aliyah. Nanlaki ang mga mata. Ma'am, hindi po. Wala po akong ginagawang masama. Nanginginig niyang wika na halos mangyak. Mabilis na tumayo si Luis. Hinawakan ang braso ng asawa at pinigil ito. Tama na! Tama na, Margarita! Halos sigaw niya. Ngunit nanginginig ang kanyang tinig. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Aliyah at ang galit na naglalagablab sa mga mata ni Margarita. Bakit, Luis? Ito ba ang babaeng pumalit sa akin? Ito ba ang makapagbibigay sa iyo ng anak na hindi ko kayang ibigay? Halos mabaliw sa selos si Margarita. Patuloy na hinahampas ang dibdib ng asawa. At doon, biglang sumabog ang lihim na matagal nang pinipigilan ni Luis. Tama na! Napasigaw siya. Halos mabasag ang kanyang tinig. Hindi mo siya karibalhan. Hindi mo siya kalaban. Napatigil si Margarita habang naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Luis. At sa harapan ng lahat, ibinulalas ang katotohanan. Anak ko siya, Margarita. Anak ko si Aliyah. Parang batingaw na umaalingaw ang mga salitang iyon sa buong bar. Napatulala si Margarita. Hawak ang kanyang dibdib. Halos mawala ng hininga sa narinig. Si Aliyah naman ay nanlamig. Parang binuhusan ng yelo. Anak? Mahina ngunit nanginginig na tanong ng dalaga. Hindi siya makapaniwala. Habang bumabalot ang katahimikan sa paligid, nagsimulang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Luis. Ito na. Wala na talagang atrasan. Nabunyag na ang matagal na niyang itinatago. Sa gabing iyon, kasabay ng malakas na ulan sa labas, tuluyang bumuhos ang pinakamalaking bagyo sa buhay ng 3 taong pinagtagpo ng tadhana. Sa bigat ng mga salitang binitawan ni Luis Manuel, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga taong nasa bar ay nagpatuloy sa kanilang gawain. Ngunit para kay Luis, tila huminto ang oras. Nakatingin siya kay Aliyah at sa mga mata nito'y nakikita niya ang refleksyon ng kanyang nakaraan. Isang nakalipas na matagal na niyang gustong kalimutan, ngunit hindi kailanman nabura. 21 taong gulang pa lamang noon si Luis. Masigla, masayahin, at puno ng pangarap. Isa siyang mag-aaral sa kolehiyo na nakatutok sa kanyang pag-aaral sa negosyo. Ngunit sa kabila ng kanyang kaseryosohan, hindi niya maiwasang ma-inlove. Nakilala niya si Celia, isang simpleng dalagang probinsyana na lumuwas ng Maynila upang maghanap ng magandang kinabukasan. Maganda si Celia, ngunit higit sa lahat, mabait at mapagmahal. Naging mabilis ang takbo ng kanilang relasyon. Isang pag-ibig na puno ng kabataan at kasabikan. Hanggang sa isang araw, ay nalaman niyang nagdadalang tao si Celia. Luis, hindi ko alam kung paano kong sasabihin sa iyo, pero magiging tatay ka na. Nanginginig na sabi ni Celia noon habang pinipigilan ng pagluha. Nanlamig si Luis. Mahal niya si Celia. Ngunit hindi pa siya handa. Paano kung bubuhayin ng bata? Paano kung ipapaliwanag ito sa mga magulang ko? Paano kung matutuloy ang pangarap ko? Kung magiging ama na ako? Hindi niya kaagad nakayanan ang responsibilidad. Nagalit ang kanyang mga magulang. Tinutulan ang relasyon nila ni Celia. Sa sobrang bigat ng sitwasyon, nagpa siya si Celia na lumayo. Ayaw niyang maging pabigat kay Luis. Ayaw niyang makita itong pinipilit ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga buwan hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni Celia. Ngunit sa halip na kasiyahan ang dumating, trahedya ang sumalubong. Dahil sa matinding pagkalumbay at hirap ng kalagayan, nagkaroon si Celia ng nervous breakdown habang isinisilang ang bata. At sa mismong oras ng panganganak, ay binawian siya ng buhay.
Nabalitaan ito ni Luis at halos gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng minahal niya ay wala na. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang balitang may anak siyang isinilang, ngunit nawala rin sa kanyang piling. Ilang taon na siyang naghahanap, nakipag-ugnayan sa mga kamag-anak ni Celia. Nagtanong-tanong sa mga kakilala, ngunit parang bula na naglaho ang sangkol. Sa bawat gabi, hindi siya tinantana ng tanong na, "Nasaan na kaya ang anak ko? Buhay pa ba siya? May kumapkup kaya sa kanya?" At dahil sa kasalanang iniwan niya sa Celia noong mga panahong pinakakailangan siya nito, hindi siya kailanman naging payapa. Kahit pa nagkaroon na siya ng bagong minamahal at di kalaunay naging kanyang asawa, naging matagumpay ang negosyo at mas lalong gumanda ang buhay. Pero sa kanyang puso ay mayroong lihim na naiwan. Lumipas ang maraming taon hanggang sa isang gabi sa bar sa Malate, nakita niya ang isang dalagang parang pamilyar ang mga mata at pati na rin ang hugis ng muka. Ang lungkot sa titig ni Aliyah ay tila larawan ng babaeng minahal niya noon. At nang malaman niya ang buong pangalan at ilang detalye ng buhay nito, unti-unting nabuo ang katotohanang matagal na niyang hinahanap. Siya nga, si Aliyah nga ang kanyang anak. Kaya simula noon, kahit anong mangyari, ipinangako ni Luis sa sarili, "Hindi ko nahahayaang muli ka pang mawala, anak. Kahit anong kapalit, ipaglalaban kita." Tahimik ang biyahe pauwi ng mag-asawa matapos ang gulong naganap sa bar. Si Margarita ay nanlalata, nakatingin lamang sa labas ng bintana ng sasakyan. Si Luis Manuel naman, hawak ang manibela, ngunit ramdam ang mabigat na tensyon sa loob ng kotse. Sa likod, tahimik na nakaupo si Aliyah, nakayuko, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. At ang sasakyang dala ng kanyang asawang si Margarita ay pinadrive na lamang sa kanilang driver. Pagdating sa kanilang tahanan, nagsimula ang isang pag-uusap na matagal nang dapat na nangyari. "Luis," boses ni Margarita, mahina ngunit nanginginig. "Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Anak mo siya?" Tumango si Luis. Hindi makatingin ng diretso sa asawa. "Oo, Han. Matagal ko na siyang hinahanap bago pa man maging tayo. Akala ko'y wala na. Pero nang makita ko siya, alam kong siya talaga ang anak ko." Nanlaki ang mga mata ni Margarita. "Ibig sabihin, bago mo pa ako nakilala, ay meron ka ng minamahal na iba?" Hindi nakasagot kaagad si Luis. Napayuko siya at sa uli marahang nagsalita. "Oo, Han. Pero hindi nagtagal ang lahat ng iyon. Namatay siya habang ipinapanganak si Aliyah. At mula noon, wala ni isa man akong araw na hindi hinahanap ang anak ko." Sa puntong iyon, umagos ang luha ni Margarita. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Selos, galit, o awa sa kanyang mister. Ang pinakamasakit, may anak pala si Luis. Isang bagay na hindi niya kayang ibigay dito. "Nagbago na ang lahat, Luis." Umiiyak niyang wika. "Akala ko sapat na ako sa'yo, kahit hindi kita mabigyan ng anak. Pero ngayon, may anak ka na. At ako." Pinisil niya ang dibdib. "Ako'y para bang isang palamuti lamang." Lumapit si Luis at mahigpit siyang niyakap. "Hindi ka kailanman naging isang palamuti lamang, Han. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tumayo sa lahat ng hirap. Oo, may anak ako, pero mahal na mahal kita. Ikaw pa rin ang asawa ko. Ikaw ang makakasama ko habang buhay." Samantala, sa gilid ng silid, si Aliyah ay halos hindi makapaniwala sa lahat ng kanyang naririnig. Anak pala siya ni Luis, ang lalaking buong akala niya isang estrangherong mabait na benefactor. Napaluha siya. "Tay?" Bulong niya. Halos hindi lumalabas sa kanyang bibig.
Lumapit si Luis at hinawakan ng balikat ng dalaga. Aliyah, anak, patawarin mo ko. Kung ngayon lang kita nakilala at kung ngayon lang kita natagpuan, hinahanap kita sa mahabang panahon. Pero ganun pa man, ngayon, hindi na kita pababayaan. Dahan-dahan ding lumapit si Margarita kay Aliyah. Mahirap para sa kanya. Ngunit may tinig na nag-udyok sa kanyang puso. Ang tinig ng pag-ibig. Aliyah? Mahina niyang tawag, sabay puda sa sariling luha. Kung mahal ni Luis ang anak niya, mamahalin ko na rin. Kung hindi ako binigyan ng Diyos ng anak, baka ito na ang paraan niya para iparamdam sa akin ang pagiging isang ina. Nagulat si Aliyah at doon tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Niyakap siya ni Margarita ng mahigpit at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng init ng yakap ng isang ina. Yakap na matagal na niyang inaasam-asam. Ang gabi naging saksi ng kanilang pagsisimula. Hindi man naging madali ang proseso, pero unti-unti nilang tinatanggap ang katotohanan. At sa puso ni Margarita, isang aral ang nag-ugat. Hindi lahat ng anak ay kailangang galing sa sinapupunan. Minsan, ang anak ay ibinibigay sa atin ng tadhana para turuan tayong magmahal ng higit pa sa ating inaakala. Lumipas ang ilang linggo mula nang mabunyag ang katotohanan. Unti-unti, ang dating magulong emosyon ay napalitan ng pag-unawa at pagtanggap. Sa bahay ni Luis at Margarita, may bagong init at halakak. Dala ni Aliyah. Ang dalagang nooy ay nagtatrabaho sa bar, na ngayon ay natagpuan ng kanyang magulang. Sa piling ni Luis, at ng kanyang tumatayong ina ngayon na si Margarita. Isang umaga, sabay-sabay silang nag-agahan. Si Margarita mismo ang naghanda ng sinangag at tuyo, samantalang si Aliyah ay masiglang tumutulong sa pag-aayos ng mesa. Aliyah? Nakangiting wika ni Margarita. Kumain ka ng marami ha, iha? Napangiti ang dalaga. Salamat po, Tita Margarita. Mama. May kaba sa kanyang boses, tila nag-aalangan. Ngunit sa halip na pagtutol, ngumiti lamang si Margarita at hinawakan ang kamay ni Aliyah. Mama, simula ngayon yan na ang itawag mo sa akin ha, anak? Hindi napigilan ni Aliyah ang mapaluha. Salamat po, Ma. Ngayon lang niya naramdaman na magkaroon ng magulang. At ngayon lang rin naramdaman ni Margarita ang magkaroon ng isang anak. Kaya naman masayang-masaya si Luis na nakatingin. Halos hindi makapaniwala sa biyayang ibinigay ng Diyos. Noon ay pinagsisisihan niya ang nakaraan. At talaga namang napakabigat nito para sa kanya. Ngunit ngayon, nakikita niya kung paanong nabuo ang isang pamilyang matagal na niyang inaasam-asam. Sa paaralan, nagbago rin ang buhay ni Aliyah. Kung dati nilalahad siya ng mga kaklase dahil sa kanyang simpleng pamumuhay at trabaho, ngayon ay nagkaroon siya ng kumpiyansa. Pero hindi siya naging mayabang. Sa halip, natutunan niyang ipagmalaki kung saan siya nanggaling. Isang araw, kinausap siya ng isa sa mga kaklaseng dating nanghahamak sa kanya. Aliyah, pasensya ka na ha. Mali kami noon dahil inusgahan ka namin sa trabaho mo. Hindi namin alam ang hirap na binagdaraanan mo. Ngumiti siya at marahang sumagot. Ayos lang. Ang mahalaga natuto kayo. At natuto rin ako na hindi dapat ikahiya ang pinanggalingan. Samantala, sa puso ni Margarita, isang pagbabago ang tuluyang naganap. Dati labis siyang nasasaktan sa kawalan ng sariling anak. Ngunit habang mas nakikilala niya si Aliyah, natutunan niyang ang pagiging ina ay hindi lamang nakabase sa dugo, kung hindi sa pag-aaruga at pagmamahal. Isang gabi, habang naglalagay ng kumot kay Aliyah, napatingin siya sa dalaga. Mahimbing, payapa at puno ng pangarap. Napabulong siya sa kanyang isip. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo ako ng anak sa paraang hindi ko inaasahan. Hindi man siya galing sa aking sinapupunan,
pero siya ay anak ng puso ko. Si Luis naman ay mas lalo pang nagsikap sa trabaho. Mas naging masigasig siya upang matustusan ang kinabukasan ni Aliyah. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya hayaang maranasan ng anak ang hirap at pag-iisa na minsang dumurog dito. At nang dumating ang araw ng pagtatapos ni Aliyah, sabay-sabay silang naglakad papunta sa entablado. Hawak ni Margarita ang kamay ng dalaga, habang si Luis naman ay nakasuporta sa kabilang gilid. Sa entablado, ibinulong ni Aliyah habang nakangiti at luhaan. Salamat po, Mama at Papa. Hindi ko po akalaing darating ang araw na mararamdaman ko ito, ang tunay na pamilya. Tumugon si Margarita. Hindi mo kailangang magpasalamat, anak. Ang totoo, kami ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil dumating ka sa buhay namin. Natutunan namin ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagtanggap. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, isang bagay ang malinaw. Ang pamilya ay hindi lamang hinuhubog ng dugo. Ito'y binubuo ng malasakit, sakripisyo, at walang kapantay na pagmamahal. At sa gitna ng hirap at gulo ng kanilang nakaraan, si Aliyah, ang dalagang nagtatrabaho sa bar bilang tagapagsilbi, ay naging tulay ng pagbabago at biyaya. Isa siyang malinis na dalaga na napilitang magtrabaho sa lugar na hindi niya kailanman ginusto. Subalit ngayon, isang dalagang matagumpay at nahanap ang pag-ibig ng magulang na kailanman ay hindi niya inaasahan. Sa huli, natutunan nilang lahat ang pinakamahalagang aral. Ang totoong pamilya ay ang mga taong handang tumanggap at magmahal, anuman ang ating pinagmulan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan niya ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.